I think overall, defense team did a very good job. Overall, ha? Overall. Pero may mga comments ako. Mhm. Na things to improve, no? There's room for improvement. Si Binluan kasi, um, I find him good, pero I don't know, maybe I think dito sa defense team, no, they are not used to this kind of setup wherein the processes are procedurally bounded, like in a courtroom. Yung mga shining moments sa akin ng defense is yung ang galing ni Vinluan. Yung, do you know the difference between a felony and a high crime? Mhm, mhm. Tang ina, si Lotok, ano pangalan ni si Lotok, talagang nag-aalangan siyang sumagot. Yeah, actually there were many instances wherein talagang nalagay talaga si Lotok sa alanganin. Lumabas rin talaga yung brilliance nito ni Attorney Vinluan. And aminin mo ha, nung day 5, parang mangangain na tong si Attorney Vinluan. Talagang, no, you just have to state your objection and that's it. Talagang pinatay talaga ni Attorney Vinluan si ano sa coldness. As in, Oo. yung, and I think ano, no, yun yung hinihingi natin eh. Yun yung hinihingi natin na, ay dapat attack kung attack, di ba? Yung, wag masyadong mabait, wag masyadong mapagbigay, attack kung attack. Ako talaga, ang galing nitong, sabi ko, ang galing ng series of question dun sa felony and high crime. Mm. Na lumalabas tuloy na they would like to impeach the vice president for what she said. Demeanor. Kasi yun yung ano eh. Kasi ano po siya, galit, ganyan. Pero hindi naman address sa kanila yung threat. Actually, if, yung sabi nga ni Vinduan, if they didn't watch ay si Vinduan ba nagsabi nun? Or si Alan Peter, na if they didn't watch the video, you wouldn't know about the threat. So how is that a grave threat? Mm. Feeling ko preparation yun sa... Ay, by the way, na-clarify pala kanina. Oo. So what they're going to do is, defense, 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 talaga yung ano, lahat ng article, defense talaga muna So lahat. tama ka. So tama ka. Tama ako. Defense muna lahat ang magpe-present and then defense. Prosecution muna yung magpe-present ng evidence and then after that, yung defense naman ang magpe-present sunod-sunod ng evidence in chief nila. Which, So, so ano sila latter part of the year. yes. Okay. So, latter part So, of the year. So, I think, so ang ginagawa nila ngayon, the nagtatanim lang tong sila ano, ang trabaho nito ng defense, nagtatanim lang sila magtanim ng aanihin nila. magtanim ng doubt. Oo, Magtanim ng doubt. Okay. magtatanim lang So, sila. Kasi yung ano yan, blood, aanihin nila yan sa presentation nila ng evidence. okay. So may aabangan pa tayo. May Oo, aabangan pa ng tayo. bonggang gabi. Oo. Anyway, so ano na tayo? Pansamantagal, ito na muna. Ayan. Ito na muna. Ito Mm-hmm. naman kasi, tinutulungan kita as your technical support. Hi. Mamaya mo na ako yung technical support po. Ang ano ko pa naman nun, kasi guys, nag-technical support kasi ako, like, I think everyone in the Philippines during the early nag-ano ka rin ba, girl? Like, Nag-BPO. dahil tayo ay nangangailangan ng mabilis na pera. Alam mo, pero nakakaloka nun ha. Ang nakakaloka nun, naawa ko ngayon sa mga BPO kasi I believe we asked somewhere in a BPO, tinanong natin kung magkano entry level. Sabi ko, ha? Bakla yun ang entry level ko na 2,000 ganun pa rin ang entry level. Hindi pa rin nagbabago, totoo. Pero mataas yung entry level ko nun sa BPO kasi financial ako. Ako mataas din ako kasi convergys ako eh.
Talaga? Talaga? Ako Oh, sa ano nun, JP Morgan Chase. kaya noon pumapalo nga ako noon ng ano eh, ng buwan ng 30K. Ng 30K. Kasi yung kasi ano ko eh, panggabi. Oo. Ang ano namin nun, yung pinaka first ko na BPO, ano, ang tawag dito, ang basic pay niya 19. Pagkatapos sumunod 25. Pero yung bonuses, yun yung bongga. Malaki Yun nga yung yung bongga. bonuses kasi ano Fairness, ako nag-ano nun eh. ka, sa Kasi Beneso, ganyan. bongga kasi So, yung papalo ka converges talaga nun ng eh. 30, mga ganon. Oo, converges kasi ng bongga kasi may hazard pay ka na kasi nga gabi. Tapos may night differential ka pa. Oo. Tapos may overtime pa. Kasi nga minsan pag-sustayin ka o mag-stay muna kayo kasi ano ngayon, peaky. Kasi ano kami, panggabi. I mean yung pag panggabi kasi, yan kasi yung peak time. Kasi nga, yun yung ano peak time sa United Mm, States. mm, Eh, mm. ano kami, ang United States, tatlo ang time zone. Time So, zone mo. so minsan, pinag-stay kami na umuwi na ako siguro ng mga, ano ko, minsan nagto-12 to 12. 12 Ito, a.m. to 12 noon. Oo, 12 a.m. to double 12 shift noon. ka. Nag-aano ka, parang double shift yun, ano? 12 a.m. to 12 noon. Girl, ano Oo, lang, 12 12 hours. hours. 12 hours. No? So, oo, kasi nga yung team leader na parang, oh, sino gustong mag-overtime kasi walang ano tayo ngayon peaking, emirate. So, Oo, huma ano talaga siya, humahaba. So, oo. kaya ang laki, kaya nga nung sinasabing, yung nalalaman ko ngayon yung mga entry level ng BPO, sabi ko, putang ina, parang Ganun kawawa yun naman eh. kayo. Oo, yun na yung Kawawa naman entry kayo. level nun. Kasi yung pera namin kasi noon 'pag nag-BPO ka, bakla, ano ka, para kang nasa tore ng para kang Oo. nasa tore ng tagumpay kasi Kaya malaki kaya ang kaya kaya 'di ba yung mga BPO nun, talagang aura kung aura. Kasi siyempre malaki yung purchasing power nila, eh, 'di ba? At malaki yung that purchasing power nun. Grabe yung purchasing power nun ng mga BPO workers. Kaya nga mm. yung mga BPO workers nun, ang mga nagtatrabaho nun bakla, mga alta. Kasi yun yung pinakamalaking entry level na Mm. na sweldo, 'di ba? Kaya pag nasa BPO ka na may mga galing ng Lasal. Bongga talaga. Yung last na BPO account ko, American Express. So, Amex yun. So ngayon, yung Amex, yun ang pinakabongga talaga, Bex, Kasi aside from malaki yung basic pay, ang laki ng performance bonus quarterly. Hmm. Bex, yung mga kasama ko sa Amex nun, yung mga anak nila talaga nag-aaral talaga sa mga mahal na schools kasi afford nila. Oo, Afford nila. kami rin, yung sa amin din, afford Mm, nilang magpaaral sa bonggang eskuwelahan kasi kung mag-asawa sila nagtatrabaho ng BPO nun, ang mm. laki ng joint income nila, malaki Oo. yung joint income. Quarterly Tapos bonus pa lang, be. Quarterly bonus up to 150,000. Quarterly bonus. pero ako nun hanggang dun lang ako kasi ano pa lang ako nun, um, parang hanggang second year college pa yun. Tapos Oo. lumipat ako ng people support. Kasi, pero dahil galing ako ng ano, Convergys. Oo. Kasi gusto ko mag-travel account. So, as a people support yung may travel Oo. account na Oo. Expedia. So, Mhm. ano kaagad ako, inassign kaagad ako sa sa mas bonggang aspect ng Expedia yung Mhm. um, thank you for calling Expedia Corporate Travel. Sa corporate travel ako bakla. Mhm. Ang ano namin is yung ano ka talaga, assisting ka ng client. Tapos nakakaloka talaga yung experience ko ng bakla. Yung first ko na naloka, na ano talaga ako bakla na um, yung isa kong pagkakamali kasi inaantok na ako. Oo. Wala, nagpabook sa'kin ng hotel. Oo.
kong hotel, nagkamali yung year ko. Paano Hindi hinayos? hotel and car. Tapos sabi ko, nung nandun na siya, wala siya. Sabi niya, wala akong booking. Sabi niya, I actually booked you, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nung pagkasilip, oh my God, nagkamali yung year. Oo. Bakla talaga. Alam mo yun, sabi talaga ng team leader ko, wala akong magagawa. Kasi nga, nakakaloka pala. Kasi doon sa lugar na yon may malaking event. So, wala na talagang rent-a-car. Fully booked na lahat ng hotel. So, talaga, anong gagawin ko? Sabi ko, alam mo kung ano na talaga iniisip ko na parang, yung, pwede ba akong mag-book ng kotse sa ibang, girl, kahit yung within the cities nearby. Oo, walay. Wala book. Anong event? May event Sabi siguro. May ko, concert siguro. ano ba to? Ano pa naman yun? Account holder, yung company. So, So, ano kung talaga ako? maging reason para i-pull out nila yung account nila sa Parang ganyan. So, binigyan, yung manager ko nag-asikaso, binigyan na lang siya ng ganito, ganyan, or whatever. I think yung manager ko yung naka-resolve ng issue. Pero yun nga. Pero naawa talaga ako sa mga kaya. BPO because of maliit yung sweldo nila, tapos yung cost of living sa Pilipinas ngayon sobrang mahal. Kasi nung bakla, pag kami magkakaibigan, magkakasama kami ng bahay, lahat kami BPO. Bakla talaga. Mga BPO noon, mga BPO workers noon nakakabili ng bahay, Kaya kami noon, afford namin yung condominium kasi nga parang tapos hindi namin kailangan magutom. Alam mo yun, nakakapag-grocery kami ng bonggang-bongga, nakakapag-lifestyle, etc. If you were a call center agent then, maganda talaga yung life. As in, maka-experience ka talaga ng comfort. Kasi you can get a decent apartment or condominium, ganon. Yun nga, tapos makaka-grocery ka ng hindi na lang pang-survive, di ba? Yung mga gusto mo, makakain mo. Oo, kasi dalawa kami nasa BPO, tatlo kami nag-share ng condominium. Dalawa kami nasa BPO. So, yung joint income namin dalawa, malaki to, so isa pa nagtatrabaho sa fashion. So, parang, alam mo yun, na malaking joint income nung bahay. So, we can do lifestyle, we can do nakapag-shopping kami na gusto namin damit. And I was just like very early 20s. Tapos ngayon, after more than 20 years, ganun pa rin yung entry level. Bakla, ano ba yun? So, parang, Tapos yung... Hindi sumabay sa cost of living. Kasi competition din kasi dahil sobrang daming call center. Pagkatapos yung number of applicants, kumbaga parang yung number of applicants din kasi ang dami ring supply, ganyan. So, ba't mo babayaran ng mataas kung marami ka namang makukuhang iba? And I think din kasi marami na ibang bansa na kakompetensya ng Pilipinas, hindi na lang India eh. Yung sa Africa, ganyan sa Latin America. So parang nawala na yung advantage ng Pilipinas. So mapasalamat tayo, Joey, kasi noong mga panahon na yon hindi pa developed ang ibang bansa. Correct! Noong mga panahon na yon dahil sa sinusweldo ko sa BPO, Bex, nakakapag-surf ako every weekend. O, di ba? Nabibili ko yung luho ko sa mga hobby-hobby ko. Di ba? Travel galore. Kasi. Oo. Yun lang. So, parang, ganyan talaga ako. Pero bongga talaga noon. Talagang, ang sarap ng buhay nung panahon na yun pag call center agent ka. Tapos gimmick ka talaga kung gimmick, Gimmick talaga. Buhay yung mga clubs noon because of
Sa Ang sa daming ano, pera ng ang daming saka sa ang subject. daming pera ng call center ng mga call center agent. Sobrang ang Oo. dami nilang pera. So, Mm. buhay na buhay. So, ngayon parang naawa ako sa mga BPO workers lalo na may AI na. Can you imagine may AI na. So, yung mga tier 1 apektado na kasi yung Oo. tier 1 mare-replace talaga yan ng AI. Mm. So, yung tier 2 na lang talaga yung maaano. So, yun ang eksena ng buhay. And Mm. speaking of eksena ng buhay, nakakaloka ang nangyari today sa Teka, impeachment ano trial. muna, dun muna tayo sa day 5. Kasi today is the Oh, day 5 and day 6 reaction. So yung sa day okay. 5, 'di ba marami kang reklamo sa day 5? Ha? Sa day 5, yung sa cross-examination at saka recross at redirect. What happened? Ayan, meron ka bang mga komento, may mga komento ka ba nung, ano ba to? Wait. Meron ka bang komento doon sa mga kaganapan? No? Well, ako, na-mention ko na kasi kanina, nag-react na ako doon sa day 5. Papunta na ako sa day 6. Pero kasi, since di ka pa nakakapag-react, yung sa day 5, basically, dito lumutang yung incompetency ni Lotok as team leader nung investigation. Yeah. Dahil, Ang comment ko doon, I think overall, defense team did a very good job. Overall. Pero may mga comments ako. mm, Na things to improve, no? There's room for improvement. Si Binluan kasi, I find him good, pero I don't know, maybe I think dito sa defense team, no, they are not used to this kind of setup wherein the processes are procedurally bounded, like in a courtroom. mm, I think that is the discrepancy between the defense and the prosecutor. Yung mga prosecutor kasi, mga politiko yan eh. They mm, alam nilang laruin ang isang political field. aspect. Mm, Alam nila. So yun yung disadvantage. Kaya nga sabi na nga natin, di ba, sana yung mga lawyer, medyo iloosen up muna nila yung kanilang legal hat. And they should wear political hat every now and then. So mm. yun yung eksena ko. Yung mga shining moments sa akin ng defense is yung ang galing ni Binluan. Yung do you know the difference between a felony and a high crime? Mm, mm. Tang ina si ano pangalan ni Si NBI? Oo, Si Lotok, oo. si Lotok talagang nag-aalangan siyang sumagot. Yeah, actually there were many instances wherein talagang nalagay talaga si Lotok sa alanganin. When he was asking about personal knowledge, when he is being asked about the nature of the crime that they are Yeah, saying VP Sara committed, ganyan, yung mga ganon. Uh, yung sa documents, but that happened pretty much nung day 4 rin. Tapos na yun eh. Uh, so, ano talaga, marami talagang, lumabas rin talaga yung brilliance nito ni Attorney Vinluan. And aminin mo ha, nung day 5, parang mangangain na tong si Attorney Vinluan. Talagang, no, you just have to state your objection and that's it. Talagang pinatay talaga ni Attorney Vinluan si ano sa coldness. As in oo. yung and I think ano no, yun yung hinihingi natin eh. Yun yung hinihingi natin na ay dapat attack kung attack, 'di ba? Yung wag masyadong mabait, wag masyadong mapagbigay, attack kung attack. And I think because of the demeanor of Attorney Vinluan nung day 5, hindi masyadong nakapag-grandstand si Lotok eh.
Hindi masyadong nakapag-grandstand si Lotok ng bonggang-bongga. And I think yung time Si ni Lotok, si Ligutan, si Virgil. Hindi masyadong nakapag-grandstand si Virgil ng bonggang-bongga. Ayun. So, Mas ako talaga sabi ko ang galing sabi ko ang galing nung series of question dun sa felony and high crime. mm, Na lumalabas tuloy na they would like to impeach the vice president for what she said. Demeanor. Kasi yun yung ano kasi ano po siya galit, ganyan. Pero hindi naman address sa kanila yung threat. Actually, if yung sabi nga ni Vinduan, if they didn't watch si Vinduan ba nagsabi nun? Or si Alan Peter na if they didn't watch the video, you wouldn't know about the threat. So how is that a grave threat? mm, mm, So, ang nakulangan kasi ako, like, bakit hindi nila tinatanong si Lotok about dun sa pupugutan? mm, Sabi nila, ano po kasi to supporting? Dapat tinanong, why did the vice president say that? mm. What was the context? Kasi sabi mo, you investigated this, di ba? So you should know the context. Tapos, kasi alam natin lahat yung context na yun eh. Sinabi ni VP Sara yung kanyang nasa isip nung katabi niya si BBM during the graduation ng PNA na may humingi na sundalo ng relo ni BBM. And then, pinagtawanan niya sundalo and then Sara felt for the soldier. At sabi niya na naisip ko ba nung panahon na yon na gusto kong pugutin yung ulo ba niya. That is the context. So, paano ngayon to related sa sinasabi ninyo na gusto niyang tigihin yung presidente? And this was actually an emotional, hyperbolic reaction to what BBM did. So, doon ako nakulangan. Sabi ko, bakit ba ayaw nila tong tanungin? This is already going to dismantle na merong series. Na merong series of intention, alam mo yon. It's not an intention. It is actually VP Sara telling the public what was going on in her mind during that moment. That was a spur of the moment feeling. So, it cannot support that. So, alam mo yun, parang, medyo, may mga stuff kasi sa cross-examination, for example, na binibitawan kagad ni Vinluan yung topic. Sabi ko, bakit ganon? Pero pagdating sa documents, ganyan, ang haba ng discussion nyo about Feeling ko ano yun, feeling ko preparation yun by the way, na-clarify pala kanina. So what they're going to do is, defense, talaga yung lahat ng article, defense talaga muna lahat. So tama ka. Tama ako. Defense muna lahat ang magpe-present and then defense. Prosecution muna yung magpe-present ng evidence and then after that, yung defense naman ang magpe-present sunod-sunod ng evidence in chief nila. So ano sila latter part of the year. Okay. Yes. So latter part of the year. So I think ang ginagawa nila ngayon, the people nagtatanim lang tong sila ang trabaho nito ng defense, nagtatanim lang sila ng aanihin nila. Magtanim ng doubt. Magtanim ng doubt. Okay. Nagtatanim lang sila. Kasi aanihin nila yan sa presentation nila ng evidence. Okay. So may aabangan pa tayo. Oo, gabi. Oo. Alam mo, feeling ko dyan nalalabas yung brilliance nila sa evidence. And so yun lang, no? Don't get me wrong, no? I like the lawyers of the defense team. Si Vinlu, I like them all. Yung mga si Vinduan,
si Narvasa, and of course, no, Sheila Season. I like them because I can feel that they like to defend VP Sara. Yes. And that's very important. Mm. I like That's them because I can feel na ginagawa lang namin to kasi trabaho namin to. I can really feel na they're doing it because they like believe, it. parang they believe in Sarah. Alam mo yun? And that is very important. It's not just it's parang I cannot feel from them na parang business as usual lang sila. Alam mo yun? Na ano talaga sila, bulldog kung bulldog. So ito namang prosecutor, magaling talaga sila sa political grandstanding. So I will give it to the prosecution. And they're actually doing that because I already told you guys that the purpose really of this impeachment is to lower the trust ratings of VP Sara. Kasi nga, this is for campaign funders purposes. Kasi kailangan mo makapakita na may viability to na matalo pag sinira lang natin siya ng sinira. Gets mo? Kailangan na mag-select ng kandidato mga bakla. Dahil ang tagal nga ang tagal nga ng eksena kasi si Sara okay na. Si Sara yung ground organizing, bakla. That's already advancing as we speak. Kung ikaw, magde-declare ka pala na candidacy mo ng kanya-kanya lang ang patalbugan yung mga support groups si Inday di ba? Kung ikaw, mag-aano ka pa lang ng January, bakla you have to match that groundwork. Kaya nga si Risa, di ba, nagmamaaga na. Pero nakakaawa si Risa kung hindi siya yung piliin. Pero tatakbo yun si Risa kahit hindi siya piliin. Yes, in the name of campaign funds. Yes, in the name of campaign funds, ganon. Oo, kasi because if not, ang motto ni Risa kasi dyan, Sas, if not now, when? If not now, when? Ayun. Kasi you know, Frank Drilon was honest. Pag hindi nyo na-impeach si Sara ng 2026, siya na ang winner ng 2028. And that's why Frank Drilon is also pushing for this manipulation of the required number of votes, no? Kasi, syempre, LP siya political operator yan si Frank Drilon So, kung ikaw, political operator ka, gusto mo talagang patumbahin talaga yung pinakamalakas sa kalaban. Ito na yung chance This is the only chance. Pero, ang sinasabi ko, maraming curveballs. Bakla. Curveballs. No? Marami pa yan dadating pagdating ng panahon. Because the administration is so desperate. Bakla, buhayin mo ba naman yung 2019 issue ng SEA Games? Oo. Desperate level yan Actually, ituloy lang nila. Kasi yung ganyang immediately after the Day 5 hearing, lumabas na nga sa balita yung na itong si Matibag nagsalita sa press na meron sila mga bagong nakita tungkol doon sa SEA Games at ito ay dapat imbestigahan. So itong mga putang inang to, ang trip nilang imbestigahan yung mga bagay na naging kapakipakinabang para sa sambayalang Pilipino. Yung flood control, putang ina nyo, yung mga perang nawawala, yung mga may perwisyong malinaw sa bansa natin. Ganito okay. Sabihin na natin na merong, for the sake of argument lang for the sake of argument, sabihin na natin na merong korupsyon doon sa SEA Games. But you saw how grand it was. You saw how it gave our national athletes pride.
You saw how ordinary Filipinos felt so proud of hosting the SEA Games. It is the best SEA Games event in the SEA Games history. Merong mga pronouncement yung iba't ibang mga leaders ng Southeast Asia na parang wow, ang galing ng Pilipinas na pull up na pull up yung ganitong klaseng SEA Games. Naelib yung mga kapitbahay nating mga bansa dito. 'Di ba? Na yung mga presidente ng ibang bansa nagpunta sa Manila to watch it. 'Di ba? Sabihin na natin na merong issue diyan or whatsoever. At this point in time, yan talaga ang uunahin ninyo? At this point in time, yan talaga ang problema ninyo? 'Di ba? What about the billion pesos lost trillion pesos lost because of flood control? So, daguhan talaga tayo dito. Well, anyway, if you want to do that, go ahead, do it. Sige, parang kunwari hindi natin alam na ginagawa niyo yan because that is directed to silence Alan Peter Cayetano. Wala naman diyang kinalaman si Alan Peter Cayetano kung may corruption diyan. Figurehead lang naman dyan si Alan Peter Cayetano dahil dahil lang diyan, yung sa BCDA. Person mo si sino tong si Hoy Vince Dizon. Magsalita ka dyan. Huwag kang tatahi-tahimik. Favorite person mo yan? Hindi porket nakaupo ka na, hindi porket nakatayo ka na nakatuntong ka na nakatuntong ka na sa kalabaw, kakalimutan mo na ang lahat. Dahil yan si Vince Dizon, siya nun sa BCDA. Si Vince Dizon, dinala pa niya ako niyan, girl, diyan sa Clark. Pinakita niya before mag-start yung SEA Games. Tapos? Sabi niya, pinakita niya sa akin lahat. Pinakita niya sa akin yung mga villa, yung mga villang pinagawa. Sabi ko, ay, ang ganda naman, ganyan. Basta magaganda yung mga villa na tinuluyan ng mga eksena. Tapos ini-explain na sa akin yung issue ng kaldero nung panahon na yun. Dinala niya ako doon. So, hindi pa nga yun eh. Kailan ba SEA Games? 2019? 2018 niya ako dinala. Okay. So, naano mo pala yan, yung mga sports facilities na yan? Oo, ini-explain niya nga sa akin. Ini-explain pa niya sa akin yung yung issue ng kaldero ganyan-ganyan nung panahon na yon. Kaya sabi ko, magsalita ka, hindi po pwedeng ganyan-ganyan. Kalalaki mong tao, wala kang integridad. Magpapuki ka na lang. Hindi ko naman sinasabi kung may kipay ka, wala kang integridad. Hindi yung papalit-palit ka ng yung papalit-palit ka ng eksena na or actually huwag kang magpakipay, paputol mo na lang yung nota mo. Dahil ayaw mo namang tumayo. Dahil ayaw mong tumayo. Paputol mo na lang, huwag mong pa-convert, huwag kang magpalagay ng kipay. Paputol mo na lang kasi kahit yung may mga kipay, may integridad. Ikaw bakla, wala ka. Alam mo yun, ikaw Vince, wala kang integridad. Paputol mo na lang. Like, Madam Joey, bakit lumalabas sa PayPal mo? Hoy, hindi Erwin na. Baka mali yung pagkakalagay mo. Ay, may nagpi-PayPal. Oy, thank you sa mga nagpapadala ng pangkape sa aking GCash. Natatanggap ko po ngayon ng mga pinapadala yung pangkape. Thank you so much. Salamat sa Papa-GCash dyan. Ayan. Salamat sa mga nagpapadala ng GCash na pangkape. Thank you. So, kaya itong ginagawa nila kay alam mo si Matibag? Bibigyan ko lang kayo ng guys, just tell me if you also notice this. Because this is what I think how the LBM group get people. They get people. Ito ang profile ng mga people na kinukuha nila Loser. Like,
yung hindi sila cool. Like, Mm. alam mo, loser. Alam mo yun? Oo, Hindi sila, loser. Yung mga tipong walang barkada dahil ano, loser dahil mentality. yung mga Ganyan. hindi Yung niyayaya kasi hindi masayang kasama, yung gano'n. mukhang loser talaga. Alam mo ganyan. Loser na, pero they want the limelight. Mm. They are hungry for power. Alam mo Mm. yun? And those two combinations are the easily manipulable. O gawin mo yan. Tatanggapin kita. Pero kailangan gawin mo yung gusto ko. Pero bibigyan kita ng kapangyarihan, bibigyan kita ng leeway para gamitin mo yung power mo dyan to the extent na gusto mo. Ganyan. Ikaw loser ka at ganun, loser ka na, tapos hayok ka pa sa power, attention. Kasi nga, buong buhay mo loser ka eh. Oo. Oo. Kaya Diba? nabigyan sila ng ano 'no, nung nabigyan sila ng limelight, talagang they are milking every drop of it, 'no? At ang yabang. Kita mo halimbawa, look at Claire Castro. Look at the previous spokesperson of the president. Mm. Bakit? Even though we don't like BBM, pero yung mga spokesperson niya, even after Trixie, hindi naman ganyan. Mm. So siguro, yung mga yon, hindi naman kasi sila loser eh. So bakit sila magpapakakengkoy para ma-satisfy ka nila? So sila, hindi sila nagtotodo ng parang ganyan kay Claire Castro na kulang na lang ay mag-finger sa harapan natin para lang masabi niya na because I can, I will do it. Ganyan. Alam mo yon? Na, alam mo yung iba yung kahilasan. Gagamit ako ng Davao word. Iba yung kahilasan ng mga to. Ni Matibag. Kita mo yung profile nila. Kita mo yung mga tabas ng mukha at pag-uugali nila pare-pareho. Matibag. Torre. Claire Castro. Mm. Sino pa? Torre, Oo. Claire Castro, Pag Matibag. pinagsama-sama mo, mawawalan ka talaga ng ganang kumain, ano? No? Di ba? Hindi mo na-notice? Pare-pareho sila ng pare-pareho sila ng psychological profile. Oo. True. Matibag, Claire Castro, and Torre. Siguro, bigyan ba natin ng isa? Sino pa bang kasama nila ng ganyan ng pag-uugali? Tariela. Tariela, oo. Girl, sila ang four Tariela, horsemen. ano, Sila ang fourth horsemen of the apocalypse. ano? Sila ang four horsemen of the apocalypse. Oo, true. Hindi ba? Pare-pareho silang apat. Yung isa, na-kick out dahil nga cheating. Ito naman si Claire Castro, nung nakalimutan niya na yung panahon na bungangera, na palingkera din naman pala siya. Mm. Pero kayo, nakala mo kung sino mag-lecture tungkol sa urbanidad. Naaliw ako sa bardagulan ng Chinese embassy at saka nila Tariela. As in talagang Hindi na kaya ni Tariela, no? hindi na kaya ni Parang, Tariela, oo. hindi, feeling kasi ni Tariela, forever siya. Bakit hindi ka forever? Mm. Matatapos ka rin. And Oo. yung mga sinasandalan mo ngayon ng mga bansa, malalakas na yan isa't isa dahil wala ka namang maibibigay sa kanila kundi drama. Girl, you are gastos sa kanila. You are not an asset. You are an Correct. expense for these countries. Mm. Wala namang silang return of investment sa'yo. So ngayon, useful ka sa kanila kasi right now, gusto pa muna nilang awayin yung China kasi nga, maybe, they wanna use it as some point of leverage na, because all of them, lahat sila, they would like a better trade deal with China. As simple as that, Ariela. So,
right now, you are an expense, no? Anong tawag niya sa company bakla? Yung ganyang expense. Ano ka girl? Miscellaneous expense ka sa kanila ngayon. Correct. Ano ka, And just, yung and just, and just like miscellaneous expense, darating na panahon na ikaw ang gastos na pwede nang iwasan. ayun yung miscellaneous expense. Oo. In the future, ikaw na ang gastos na pwede nang iwasan. Ayan. Yeah. Kaya ngayon, ano ka ngayon? Todo-todo ka ngayon, di ba? Na Mm. bongga-bongga ka ngayon. Pero girl, Mm. bilog ang mundo. Eh, Mm. yung grabe kang magpataas, nung nasa taas ka, bakla iba ang lagapak niya. Oo. So ngayon, ito si Matibag, tina-target niya ngayon si Alan Peter Cayetano. Eh si Alan Peter, confident siya. Bakla ko, sure, di anuhin mo ko. True. Ayan, sabi ni Mocha Princess, na-receive mo ba ate? First time kasi ng friend gamitin ng PayPal. Na-receive po. Maraming salamat. Sa nagpapa-GCash at nagpapa-PayPal. Thank you very much. Ay, may For nagpa-PayPal din sa akin. Thank you sa nagpa-PayPal. Uy, bongga yung mga nagpapa-PayPal. Oo nga. Ay, bongga din naman yung nagpapa-GCash. Pareho kayong bongga, thank you. Bongga. Correct. GCash and PayPal for the win. Ayan. So ngayon, it's Matibag, kaya target niya si Alan Peter. Pero baka bakla, kayo, yung mga kakampi or mga ka-BBM, bakla, kung mapababa ninyo yung bilang ng senador to 13, 13 na lang sila, yung majority na lang matira dyan, bakla tapos na yung impeachment. Mm. Ano yung 13 lang kayo? Oo. Hindi mo pwede. Alam mo yun? So, tatakutin nyo na lahat. Pero nga, ang sinasabi ko nga sa inyo, a lot of them are re-electionists. Mm. And sino nililigawan nyo? Yung mga kakamping votes. Oo. Na hindi ka kayo nananalo, nakakalimang election cycle na kayong talunan kung di pa kayo nakipagkantutan sa administrasyon. Hindi pa kayo mananalo. 'Di ba? Di Ayun. ba? Talaga, magkakaroon talaga tayo dito drawing of parting of the Red Sea. Pero yun na nga, di ba? Mathematically speaking, it's impossible for you to get 16. Mm. Mag-thank you kasi Thank kay you, Ms. Tintin Gomez ng Espanya para sa G-Shash. G-Shash mo pangkape. Ayan. So, ikaw, ano masasabi mo sa ginagawa ni Matibag kay Cayetano? Yung ginagawa ni Matibag, talagang yung I think if I'm going to rank yung kakupalan, yung shamelessness at yung kakupalan. Kasi si Torre, grabe yung angas ni Torre, 'di ba? Yung parang yung talaga nito, yung parang demonyo talaga and what not, ganyan. Pero si Torre, meron siyang he knows how to separate institutions. So, kumbaga kahit papano, alam niya bilang chief of police, ito todo niya yung panggagago bilang PNP chief. At gamit yung powers niya, gamit yung niya. So, kumbaga parang, alam ko, ang role ko, ako ay isang attack dog, you tell me what to do and then I'm going to bite. I am a bulldog. Ganon. Alam ni Torre na ganon yung sitwasyon niya. Si Claire Castro, alam niya yung role niya. Ang role niya is to deflect the issue from the president, sa kanya magagalit ng mga tao at yun ang role niya, manginis ng manginis kasi ang role ko dito is i-absorb ang galit ng mga tao from BBM to me. Ganun yung So, kuda, that's my role, whether pakinggan ako, hindi ako pakinggan, paniwalaan ako, hindi ako paniwalaan, wala akong pake. Ganun yung role ni no. But, pero naiintindihan niya na hanggang dun lang siya, no? Yung, kumbaga, yung mga comments niya, nakakainis, annoying, and things like that. Pero alam niya na yun yung role niya. Ang problema dito kay Matibag, tinodo yung kakupalan, tinodo yung sobrang pagka-annoying,
And tinodo rin yung disrespect dun sa mga institutional boundaries. So I think no, itong tatlong to, if I'm going to rank the kakapalan ng mukha nitong tatlong to, si Claire Castro at saka si Torre, ano sila, same category sila eh. Ito yung mga tipong ano, kahit sino yung maging boss, susundin nila, yung sisip-sip ng bonggam-bongga, hihimod ng puwet ng bonggam-bongga. Pero alam mo, pag nag-iba yung boss, ganun lang rin yung gagawin nila. Ganon. Yung kumbaga parang ano lang talaga to, yung himod-himod, ganyan-ganyan. Pero alam nila yung realm ng kanilang mga lugar. Si Matibag hindi. Si Matibag hindi. Parang si Matibag kasi willing siyang bastusin ang mga institutional boundaries para ma-carry out yung utos ng amo niya. So, baga parang pagdating si Matibag, wala siyang pake. Talagang, ay sige, go tayo. Go tayo. Gaano kakapal ang mukha ni Matibag to do something like that in the middle of an impeachment trial? I-announce pa talaga niya. Well, it's not the first time that Matibag had done that. Remember, si Matibag sinugod niya ang Senate. Sinugod niya ang Senate without coordinating sa Sergeant at Arms ng Senate. Gano'n kabastos si Matibag? So, ito si Matibag, talagang goon talaga ito. Talagang parang, si Matibag talagang parang putang ina, kakaibang animal ito. Kakaibang animal ito. And I cannot wait for people to file a disbarment case to this guy, no? When the proper time comes. Kasi dapat hindi nagtatagal sa ganito. Hindi po pwede na manatiling abogado yung mga ganitong klaseng tao eh. 'Di ba? Hindi po pwedeng manatili silang ganyan. And I really hope that he's going to be stripped off of all his privileges para makahawak ng government office moving forward. Because it's just not right. But of course, we have a fuck-up government, so yung mga uri ni Matibag, nandyan lang. Yung mga kagaya ni Matibag, hindi mo mapapaalis basta-basta. And that really makes a very, very scary situation for for people who would heavily criticize the administration. Kasi si Matibag, wala naman siyang sinusunod eh. Si Matibag, yung asong may rabies, correct. Alam mo yung literal na asong ulol. Literal na asong ulol. I thought Torre is asong ulol. But Matibag is way worse than that. Si Torre, of course, grabe yung ginawa niya kay PRRD, grabe yung ginawa niya kay ganyan-ganyan. Pero siya, nag-work siya under the under the realm of being a PNP chief. Napag-utusan lang ako, ito kailangan kong gawin, nag-i-implement lang ako. So, kumbaga yung todo yung panggap niya, pero yung panggap niya is within dun sa perceived niya na duty niya as PNP chief. Within the power associated with the office, ito bakla, Yes. NBI Bureau. Oo, pagkatas, sino ba yung nag-comment na, I think it was Attorney Vista. He's acting like an ombudsman already. Na parang, meron kaming nakitang korupsyon, ganyan-ganyan, so mag-iimbestiga kami dito, kineso, ganyan-ganyan. At ang nakakaloka, bakit ito yung corruption lang na iniimbestigahan nyo? Bakit hindi iimbestigahan na lahat ng corruption? Correct. Correct. Ang dami. Bakit hindi iimbestigahan yung kay Martin Romualdez, yung bribery sa Okada? Meron na yung lead. Kasi na-desisyon na yan sa korte sa Amerika. Correct. So wala silang yung wala na siyang talaga, wala na siyang galang-galang. So he's just a goon. Kung anong iutos sa kanya nung amo niya, hala sige tira. Ganun na yung ni Matibag, ganun na yung level ni Matibag. And I am glad that
Matibag was actually called out by Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano na ano to, sabi ni Alan Peter, kung mag-iimbestiga ka, can you not do it, can you not do it quietly? Hindi kung mag-iimbestiga ka. 'Di ba? Pero ba't kailangan mo pang in the middle of the Senate doing its constitutional duty. Kayo sabi nito putang ina nyo na constitutional duty na Senate, kailangan mag-trial meron. O ngayon, nagta-trial na nga sila at ayaw ng, kahit walang benepisyo yung Pilipino dyan. Pagkatapos, in the middle of impeachment trial, magaganyan-ganyan kayo. And I think that is really an affront doon sa impeachment court. And I really hope that the impeachment court is going to cite him in contempt. Ngayon, ito ang challenge ko dun sa ibang mga senador, including Kiko Pangilinan. I mentioned this earlier during the yung live stream ko nung trial. Sabi ko nga ito yung mga reasons kung ba't hindi ko marirespeto ang mga politicians na yellow. Kasi wala kayong puso para palakasin ang mga government institutions natin. Okay? And I always say that this is our difference. Kaming mga aligned sa Duterte kind of politics, ito yung naghihiwalay sa atin. Kasi we would always think of how to strengthen our government institution. All the time. All the time. We would always think of how to strengthen the government institution even if it is not politically beneficial for us. Okay? Yun yung difference natin. Ito yung naghihiwalay sa ating dalawa. Of course, my bias is very clear. I am not going to change my political preference just to satisfy na, ay, hindi, dapat yun. Hindi. Bias kami doon sa politics namin. Gusto namin, Duterte brand. Walang issue dyan. But, if we are talking about strengthening our government institution, kaya naming tanggapin na hindi kami magbe-benefit politically if that will in turn strengthen our government institution. Ngayon, etong si Kiko Pangilinan, when that topic about Matibag was raised, ano sabi ni Kiko Pangilinan? Ay, hindi, sa Monday na lang. Pwede bang itong mga ganitong bagay, sa Monday na lang natin pag-usapan, kineso. He was actually very dismissive about it, Ngayon, ikaw Kiko Pangilinan, itong ginagawa ni Matibag is an affront to you as part of the institution, as part of the Senate of the Philippines. People like Matibag, outside of the Senate, you, while doing your constitutional duty, would do something like this. That is acceptable to you? Na merong mga government official na babastos-bastusin lang kayo habang ginagawa niyo yung constitutional duty ninyo. Kung makapagsalita nga kayo para matuloy lang tong impeachment na ito, halos bumubula na yung bibig ninyo kakasabi ng constitutional duty, kailangan tong gawin, kailangan mag-trial na. Pagkatapos ngayong nasa gitna kayo ng trial, government officials like Matibag are going to make an issue while a senator judge is doing his job. Ano yan? Because it's politically beneficial for you, kaya okay lang sa'yo, dismissive ka? This is the reason why I will never support any yellow politician. Wala kayong pake kahit madurog ang mga government institution natin. Basta politically beneficial sa inyong mga putang ina nyo. And that separates us.